Saan nakuha ni Cain ang kanyang asawa? Ito ang ating susunod na tatalakayin kasi ito'y kalimitang itinatanong. Pag-unawa sa kasulatan at pagtitiwala sa katotohanan ng Diyos, yan ang ating tema. Doon sa Genesis 5, 3 and 4 ay mababasa natin ng ganito. Pagkatapos ay sumiping si Adan sa kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Zet. Nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae si Adan. Kasi ang paniniwala natin ay laging si Abel at si Cain lang, no? Pero meron siyang mga naging kapatid. Isa sa mga karaniwang tanong ng mga nagbabasa ng Biblia ay saan o sino ang nakuha ni Cain ang kanyang asawa o saan nakuha ni Cain ang kanyang asawa. Matapos patayin ni Cain si Abel at umalis sa lugar ng kanyang tinitirhan, mababasa natin na nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y nagdalang tao at nanganak kay Enoch. Genesis 4:17. Hindi direktang sinasabi ng Biblia kung sino ang asawa ni Cain. Gayunpaman, may malinaw na pahiwatig ang kasulatan na tumutulong upang maunawaan ang sagot. Unang katotohanan, si Adan at Eva ang unang mga tao. Alam natin yan. Genesis 3:20, at tinawag ni Adan ang pangalan ng kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Ayon sa Biblia, sina Adan at Eva ang unang lalaki at babae na nilikha ng Diyos. Mula sa kanila nagmula ang buong sangkatauhan. Kung gayon, ang mga anak ni Adan at Eva ang naging pinagmulan ng mga susunod na henerasyon. Pinapaalala nito na iisa ang pinagmulan ng lahat ng tao. Sa paningin ng Diyos, tayo ay kabilang sa isang pamilya ng sangkatauhan at dapat magpakita ng paggalang at pagmamahal sa isa't isa. Pangalawa, nagkaroon si Adan at Eva ng maraming anak. Pagkatapos na maipanganak si Seth, si Adan ay nabuhay pa ng 800 taon at nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae. Karaniwan nating naririnig lamang ang tungkol kina Cain, Abel at Seth. Ngunit, malinaw na sinasabi ng Biblia na nagkaroon sina Adan at Eva ng marami pang anak na lalaki at babae. Dahil dito, malamang na ang asawa ni Cain ay isa sa kanyang mga kapatid o malapit na kamag-anak mula sa unang henerasyon ng tao. Hindi lahat ng detalye ay nakasulat sa Biblia. Minsan, kailangan nating pagsamasamahin ang mga talata upang makita ang buong larawan. Ito ay nagtuturo sa ating na maging masusing mag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpapatuloy natin ito, to God be the glory.